So tayo po ay nagpapatuloy sa ating series sa Dodorean Principle. Ito po ay book ni Conley Owens, so may ginagawa po tayong book study. So tayo po ay nasa bahagi na po ng chapter 6, kung saan ang title po ng chapter 6 is Sincerity of Ministry, Pragmatism versus Principle. So yung trust po ng chapter na ito ay ipapakita ni Conley Owens ano ba yung pagkakaiba ng ministeryo ng sinseridad, may sinseridad, at yung nakabase lamang sa mga practical na bagay. So bilang note po, while most do not view the Apostle Paul as a manipulator, wala namang magsasabi na manipulator si Apostle Paul. Di ba, napag-aralan natin sa previous chapter, some interpret his refusal of financial support as a pragmatic strategy. Para sa iba, na yun daw refusal ni Apostle Paul, di ba, yun yung mga tiningnan natin na mga passages, especially sa Corinth, na may refusal, nire-refuse ni Apostle Paul yung financial monetary support. Para sa iba, yun daw ay meron lang practical na reason or pragmatic strategy or a morally neutral choice made to advance the gospel with fewer obstacles. So according to this view, Paul's motives for refusing funds varied. At times, ito daw yung mga reason ni Apostle Paul bakit siya nire-refuse niya yung mga monetary support or financial support. Sabi ng view na ito, at times to encourage a strong work ethic, other times to align with his audience's expectations, to accommodate the poor, or to avoid potential conflicts of interest. So para dun sa reason, sa view, na yung pag-refusal ni Apostle Paul is practical lang, pragmatic, walang principle, wala dong principle, kundi practical lang yung purpose. Napag-aralan po natin in our previous lessons, Paul is not primarily driven by pragmatic motivations. While mahalaga po yung pragmatic, hindi po masama yung pragmatic, ito po ay mga practical things, pero yung primary na motivation ni Paul ay hindi po practical things or pragmatic, but is instead a principled actor adhering to a moral code established by Christ. So while mahalaga yung practice, yung practical things, kaya Apostle Paul yung kanyang refusal sa pag-accept ng monetary support ay rooted doon sa principle na kanyang pinanghahawakan, established by Christ. This code is not arbitrary but rooted in the virtue of sincerity, which underpins the Dorian principle and its rejection of reciprocity. So makikita po natin dito na hindi hiwalay yung free ministry sa sincerity. A sincere ministry is always free. Hindi sila pwedeng paghiwalay. Yun po yung i-establish natin sa chapter na ito. While Paul occasionally mentions gospel reach and other motivations, his primary focus remains on the sincere nature of his ministry. So, principled po, yung pag-refuse ni Apostle Paul, hindi lang siya practical, kundi based sa principle, at ito nga po yung Dorean principle, dahil laging magkasama yung sincerity and free ministry. Buksan niyo po ang inyo pong mga Biblia, basahin po natin kung sino pong unang makakita. Sa 2 Corinthians 2:17, makikibasa po. Verse 17, for we are not, like so many, peddlers of God's word, but as men of sincerity, as commissioned by God, in the sight of God, we speak in Christ. So malinaw po doon sa binasa sa verse 17, na may contrast yung peddlers of the word, yung mga super apostles na binebenta yung salita ng Panginoon,
Pero sinabi ni Paul, contrast dun sa mga peddlers of the word, they are sincere men. Yun yung makikita natin doon sa verse 17 na binasa, na yung opposite, na equated sa sincere ministry is a free ministry. Paul identifies the peddling of God's word, receiving in exchange for ministry, as the opposite of sincerity. So makikita natin na yung refusal ni Paul is principled. Ang kanyang pinaprioritize ay hindi mabahiran ng kasamaan yung intention niya, kundi ma-prove yung kanyang sincerity in the ministry. While the apostle occasionally mentions other factors that motivate his policy, this goal sits at the core of his intentions. So yung pong makikita niyo po dyan sa figure, magkakahiwalay po yung ministry, partnership, apostleship, diligence, parenthood, pwedeng magkakaiba, kaya may magkakaibang practical application na hindi naman necessarily na, kumbaga, kahit tumanggap ka ng pera, ay hindi siya necessarily insincere. So yun yung figure 1 na hiwa-hiwalay yung motivations. Pero para kay Apostle Paul, yung mag-iisa tong mga to, yung ministry, partnership, apostleship, diligence, parenthood, at yan po yung makikita natin, na yan ay nasa umbrella, nasa kahon, lahat ng sincerity. So yan ay nasa kahon. At yun yung makikita natin. This chapter examines Paul's stated motivations to demonstrate their alignment with the virtue of sincerity. While these motivations highlight Paul's concern for spreading the gospel, they also counter accusations of pragmatism. So hindi po pragmatic lang si Apostle Paul, kundi ito ay based sa kanyang principle at lalong-lalo na po yung virtue of sincerity. So they illustrate the incompatibility of sincerity with reciprocity and its compatibility with collaboration and ministry. So yun nga po i-establish natin na hindi magkahiwalay yung sincerity sa free ministry. Yung sincere ministry is always free. So ito muna po yung ating titingnan sa ating pong tatapusin. Dahil 3 points lang po muna yung ating titingnan for the sake of time. First thing, sincere ministry. In the previous chapter, it was established that Paul refrains from accepting financial support to uphold his role as a servant, which requires adherence to the Dorean principle for sincere service. Yun yung primary text natin na kinontrast ni Apostle Paul, yung mga peddlers of God's word, pero sabi ni Paul, but we are sincere men called by God. So makikita niyo doon yung contrast ng reciprocity, paniningil, pagbabayad sa ministeryo, kontra doon sa sincere ministry. While in 1 Corinthians 9 primarily highlights his service to the Lord, Paul also emphasizes his service to others. Similarly, in 2 Corinthians 11, he states that preaching free of charge is a means to exalt others. So yung pinapakita pala ni Apostle Paul na yung kanyang hindi paniningil, na yung kanyang free of charge na ministry is to serve others, to serve upang paglingkuran ng iba, ang iba, na nagpapakita ito ng sinseridad sa kanyang ministeryo. Paul's humility expressed in physical terms, while the Corinthians' exaltation is spiritual. So he exalts them through their salvation as they are raised and seated in heavenly places. The context frames this exaltation as a betrothal to Christ. Pinapakita dito na dahil ang Corinthian church, gaano man ito ka-chaotic, sila ay ikinasal sa Panginoong Jesucristo, dapat sila ay paglingkuran ni Pablo ng may sinseridad.
With their salvation as his goal, Paul refuses financial support to ensure he can rightly and effectively preach the gospel. So nakita po natin yung context ng Corinto sa series ni Pastor Eli, na doon ay punong-puno ng mga philosophers, na yung mga philosophers na yun ay mga binabayaran nila, at yung mga tagapagturo na ito, mga debaters na ito, ay nilalagyan nila ng value. Ito yung kasalanan na umiiral doon sa Corinto. Kaya nga 'di ba sa 1 Corinthians pa lang, nilalagyan ng value ng Corinth, kung mas mataas ba si Peter, si Apollos, at pinakamataas daw ay si Kristo. Yun yung modern ngayon na celebrityism, na yung salita ng Diyos is dependent kung sino yung magsasalita, kung kilala ba, kung mayaman ba, kung kilala bang tao, na nagkakaroon tuloy ng value, at mas papakinggan nila kung mataas yung value nito, kung nakapag-PhD dito, kung ito ay galing sa isang magandang seminaryo. Yun yung mas papakinggan nila. Nagkakaroon ng value tuloy yung salita ng Panginoon. At doon din nakadepende yung ibabayad kung ano yung value ng tao. Yun yung kinokorek ni Apostle Paul sa panahon nila. Dahil ito yung rampant, ito yung normative, na nagbibigay sila ng value sa mga debaters, sa mga philosophers. Para maipakita ni Paul na iba yung apostleship niya, dito sa normative na practice na nilalagyan ng value yung mga tagapagturo at mga debaters. Sinabi ni Paul, iba ang Christian ministry. A Christian ministry is a sincere ministry, free of charge. Sabi ni Conley Owens, bilang point natin, Paul's free preaching extends from his sincerity. If it is necessary to preach freely in order to preach rightly, he will do so because he ministers sincerely, without ulterior motive. If it is necessary to preach freely in order to preach effectively, he will do so because he sincerely desires Corinthian exaltation. Paul argues that his rejection of payment is an expression of love for the Corinthians. Anything else would be insincere, not truly a pursuit of love. Medyo mabigat yung sinasabi dito ni Conley Owens, na understanding niya doon sa pag-refuse ni Paul sa pagbayad. Pero ang ganda ng point niya, para hindi mabigyan ng, kumbaga ang point ni Conley Owens, para sa kanyang sarili din, ay hindi makurap yung kanyang sincerity. Kaya niya dinay-deny yung pagbabayad sa kanya. Second point, sincere apostleship. So nakita natin yung sincere ministry, and then bilang yung apostleship niya, Paul's ministry as an apostle requires sincerity. And sincere ministry necessitates sincere apostleship, of course. When false apostles began misleading the Corinthians, Paul highlighted his adherence to the Dorean principle as evidence of his genuine apostleship. Yun yung kanyang contrast, para i-defend yung kanyang sarili, para pakita na iba yung kanyang ministry sa mga false apostles at saka doon sa mga debaters. Pinakita niya na hindi siya kagaya ng mga peddlers, kundi siya ay sincere. Hindi siya naniningil sa kanyang ministeryo. In contrast, his opponents' failure to uphold this standard exposed their apostleship. Makikibasa po sa 2 Corinthians 11, verse 12. 2 Corinthians 11, verse 12. And what I do, I will continue to do, in order to undermine the claim of those who would like to claim that in their boasted mission, they work on the same terms as we do. So makikita nyo doon na united yung mind ni Apostle Paul mula 1 Corinthians hanggang 2 Corinthians, yung pagbibigay ng value nila sa mga tao. Kaya ang sinabi ni Apostle Paul, pinili ng Diyos yung mga may hina, walang value,
sa standard ng mundo upang ipahiya ang mga malalakas. Dahil nga doon sa mindset ng Corinth in general, na mahilig sila sa mga sikat na mga tagapagturo. Pero anong sinabi ni Apostle Paul doon sa binasa natin? Ipinakita niya, yung kanyang boast ay hindi kung anong meron siya, kung ano yung kakayanan niya, kundi yung boast niya ay nasa Panginoon. Sabi ni Owens again sa point natin, Paul chooses rejection of payment as a marker of delineation between himself and others who claim to have a similar apostolic ministry. And his choice of this particular distinctive is not arbitrary. Hindi lang ipakita na mas righteous siya doon sa mga false apostles. Hindi yun lang yun yung kaniyang point, kundi siya ay principled man, na yung sincere ministry is always free. The term apostolos signifies one who is sent, and this commission requires a specific conduct toward the recipients of the message. So yung pong apostleship, ito po, makikita natin mamaya, yung sincere parenthood. Hindi po ito kagaya ng mga teacher sa school na pwede, maganda na mahal natin yung estudyante, pero hindi naman siya necessarily para makapagturo ka ay mahal mo yung estudyante mo. Pero yung apostleship, iba. Kailangan meron siyang sincere desire, love doon sa recipient ng kanyang ministry. Hindi siya simpleng tagapagturo na kagaya sa mga professional na hindi naman niya kilala yung mga tinuturuan niya at magbibigay siya doon ng talk. Dito, yung apostleship is somehow mayroon dapat relationship doon sa recipient ng kanyang ministry. An apostle must share the gospel freely and without expecting anything in return, avoiding the commercial practices that might indicate ulterior motives. Again, yung kanyang sinabi, yung pinaka-point natin, for we are not like so many peddlers of God's word. So, simple lang yung sinasabi ni Apostle Paul. Makikita yung insincerity ng mga false apostle dahil sa kanilang pagbebenta ng ebanghelyo. Kinokontrasyon ni Apostle Paul ngayon na we are faithful, sincere men. At dito po tayo pupunta, yung sincere apostleship, tinuturing ni Paul na yung Korinto ay kanyang mga anak. Sincere parenthood. In 2 Corinthians, Paul describes his spiritual fatherhood. Sabi niya doon sa 2 Corinthians 12:14, "Here for the third time, I am ready to come to you, and I will not be a burden." Diba, pinag-aralan natin yung word na burden, technical term siya as monetary support. Pero sinabi ni Paul, I will not be a burden, for I seek not what is yours, but you. So, hindi yung gift nila, kagaya ng sinabi niya doon sa Philippians, kundi yung bunga, you. Aking mga anak, sabi doon, for children are not obligated to save up for their parents. Napaka-common sense nung sinasabi ni Paul, na hindi yung mga anak ang nagsosupport dapat sa magulang. Sabi ni Paul, but parents for their children. Yung mga magulang pa nga ang magpapaaral, magpapakain, yun yung kanilang obligasyon. Yun yung illustration na sinasabi ni Apostle Paul sa pagiging sincere niya sa kanyang ministry. This paternal language emphasizes Paul's role in the Corinthians' conversion as he refers himself as their father in the gospel. So itinuturing ni Apostle Paul na siya ay tatay at anak niya itong Korinto. Similarly, kagaya ng Galatians, Paul describes birthing his Galatian children through the formation of Christ within them and becoming a father to Onesimus upon his conversion. And as their spiritual father, Paul must act sincerely as a parent rather than with a pretext for greed. So while hindi po nito pinagbabawalan yung
goodwill ng mga anak, lalo kapag may magandang trabaho. Hindi naman po yun yung tinuturo nito na bawal magbigay, bawal tumulong sa mga parents. So in goodwill yun ng mga anak na gustong tumulong sa parents nila. Pero yung ina-argue ni Apostle Paul, primarily, yung pag-support ay obligasyon ito ng mga magulang sa kanyang mga batang anak. Hindi siya pretext for greed. So, hindi siya para pagkakitaan. Yun yung illustration na ginagamit ni Apostle Paul. Paul expresses a form of repayment for his fatherly love, saying, hindi yung kanilang financial support ang hinahanap ni Apostle Paul. In return, I speak as to children, widen your hearts also. So, hindi yung reciprocity ng bayad na pera. Ang nakikita niyang kapalit ng kanyang pagiging sincere father sa kanila is yung bunga ng banal na spirito sa kanila. While he refrains from burdening spiritual children by accepting payment for his ministry, he calls for repayment in the form of love and honor. Napakatotoo po yan, lalong-lalo na sa inyo. Hindi ko pa ito masyadong maintindihan, lalo sa mga magulang. Ang hinahanap ninyo ay hindi magbigay ng pera sa yung mga sincere parents, hindi magbigay yung anak ng pera sa kanila, kundi irespeto yung mga magulang, i-honor yung mga magulang. At yun yung illustration na ginagamit dito ni Apostle Paul. This repayment is contextualized as their willingness to receive his appeal to be reconciled to God. Thus, sincere parenthood calls for sincere childlike deference. So, pinapakita dito, ang hinahanap ni Apostle Paul is yung bunga ng Ebanghelyo sa Corinto and even sa Galatians. So, last point po natin, for Paul to secure the cooperation of his converts, he demonstrates his love by rejecting their financial support akin to a caring father. So, dito, ito yung ilang mga facets na ipinaliwanag ni Apostle Paul, yung kanyang sincerity. Pero yung main point natin, yun yung inuulit-ulit natin, hindi pwedeng paghiwalayin yung sincere ministry sa free ministry. Dahil nga, dun sa last illustration, yung sa parenthood, hindi naniningil yung mga, lalo kung bata pa yung mga anak, hindi naniningil yung mga tatay, yung mga nanay, kapag pag-aaralin nila yung kanilang mga anak, pakakainin dahil obligasyon nila yon. So, yun yung illustration na ginagamit ni Apostle Paul. So, yun yung gusto nating establish na point sa mga susunod. Pero yung simple, yung summary ng ating lecture, yung sincere ministry is always a free ministry. So, hindi po practical lang yung point ni Paul sa pag-refuse, kundi ito ay principle, motivated, na ipakita niya yung kanyang sincerity in the ministry. So, hanggang doon na lamang po muna ang ating pag-aaral. Itutuloy po natin next week, yung 2 points, last 2 points. So, meron po ba kayong clarification, paglilinaw, addition? Pwede nyo pong dito itanong. Kaya po yung argument against Dorean principle na parang napaka-judgmental daw na nag-hold ng Dorean principle na ginajudge na kagad yung sincerity ng mga ministry na naniningil, binabayaran. Hindi natin maka-question yung sincerity, pero ginajudge natin kung consistent ba yung sincerity doon sa action. So, I believe na yung paniningil ay inconsistent kung sincere nga yung ministry. Question po, clarifications? Si Sister Meng. Salamat po sa preaching tsaka sa Sunday school na rin po. Yung siguro yung medyo vague lang sa mind ko yung paggamit ng pragmatism po pagdating sa ministry. So mabibigyan niyo po ba kami ng example kung paano yung itsura ng pragmatic approach
sa ministry po. Ibig sabihin ng pragmatic is nagiging nauuna. Hindi naman masama kasi yung word na pragmatic. Kasi ang ibig sabihin ng pragmatic is practical things. Halimbawa, ito yung example ng pragmatic in relation to our teaching. Para matuloy yung conference, kailangan nating maningil. Pragmatic yon. Hindi siya principled. Para lang maituloy yung ministry ng conference, hindi natin kaya. Hindi natin kayang mag-conduct ng conference, pero gusto nating maituloy, nauuna yung pragmatic bago yung principle, and therefore, maningil tayo. Magpa-entrance tayo, magpa-registration fee tayo. So, hindi na consider ano ba yung principle muna. Dapat magpa-follow yung pragmatic doon sa biblical principle. At ang nakikita ko, yung sa mga anti-Sadorian, pragmatic yung nauuna before yung principle. So, hindi masama yung pragmatic ha, pero lagi tayong magkukuha ng pragmatic, yung practical, mauna lagi muna yung principle. Gagawa natin ng paraan kung na-establish natin na nag-a-act tayo according sa principle ng Biblia. Kagaya ng ginawa ni Apostle Paul, hindi lang siya pragmatic na dahil gusto lang niyang turuan ng work ethic yung Corinthian church, kundi principled siya na gusto niya ipakita yung sincerity niya in the ministry. Hindi siya for practical sake only, kundi principled siya. So yun yung, sa ngayon, yun yung naisip ko na maling yung pragmatic alone na maniningil para maituloy yung ministry. Thank you po. And salamat sa Sunday School, Brother Ezek. Siguro lang, tarang reflection kasi yung diagram regarding sincerity, naalala ko lang din yung sa talk ni Conley Owens with yung Christian Worldview Project na sabi niya, hindi naman may iwasan na may mga factors to hinder people sa gospel, like spatial, malayo, time, yung availability ng mga tagapakinig. Pero yung crucial na dapat maiwasan ng mga ministries na nagiging hinder sila sa gospel is finance. Kasi Good point. yun yung nagka-cloud ng doubt sa ministry. Parang yun nga yung pinopoint ng Dorian Principle na important yung financial aspect kasi siya yung magkakos ng doubt. Not necessarily negative siya, pero nagkakast siya ng pagdududa sa sinseridad natin na maipangaral yung salita. Ayun. Good bro na i-remind mo yung point na yun kasi may nag-argue din sa Dorian Principle na gagastos din yung mga tao, yung pamasahe nila, yung kakainin nila. Pero yung sagot nga ng Dorian Principle, hindi tayo yung naghihinder doon, kundi ang sinasabi natin, yung pagiging free ng ministry. Tayo mismo yung magiging free. Kasi kumbaga hindi naman gospel yung transportation. While means yun para maka-attend. So kung may kakayanan yung church, why not? Kahit yun, sagutin. Pero hindi siya against Dorian Principle. Kasi hindi naman gospel yung transportation. Ang ini-establish natin na principle is yung word ang maging free. Yun yung gawing free. Kaya nga 'di ba napag-usapan natin sa iba yung mga practical things yung sa pagkain. Kung may kakayanan ng church, maganda na maging free. Pero kung wala, pwedeng maningil doon sa pagkain as long na hindi siya condition before they hear the word of God. Pwedeng optional yung pagkain. So kumbaga, instead na ang maging paraan is maningil, dahil nga pragmatic yung pragmatic yung nangunguna, ang unang naiisip is maningil. Pero kung principle muna yung mauuna, na free yung gospel, free yung word of God, tsaka ngayon tayo iisip ng solusyon, paano natin gagawing free? Na less yung gastos natin. So, mag-a-adjust yung practical things doon sa principle. Ang nangyayari kasi, nauna yung pragmatic concern bago yung principle. So, sa atin, ang nililinaw natin, mauna muna yung principle, hindi dito tayo gagawa ng paraan. Mahirap. Of course, komplikado yan kasi ilalagay mo sa post, halimbawa, conference, ano na, may option ka. Mahirap yon. Pero at least, mas pipiliin natin yung hirap ng obedience kaysa mere pragmatic yung yung ginagawa natin.
si Brother Benji. Siguro last question na po muna ito, tapos tuloy po natin mamaya. Thank you, Brother Isaac. Doon sa principle versus practical, halimbawa, dahil sa prinsipyo, kulang ng finance o pondo, so hindi matutuloy yung pagbabahagi o gawain dahil sa prinsipyo. So, magiging, i-apply din ba yun sa ano? Una po, yung pong mga extra na ministry like conference, wag yun sana akong misunderstood dito. Hindi po siya technically necessary kapag pinag-usapan po yung church. Beneficial siya, makakatulong siya for the reformation of the church. So ginagawa po natin yung mga conference if able po tayo. Pero hindi po ibig sabihin na kapag hindi natin nagawa, is disobedient na tayo. Hindi po yun sinasabi natin. Ito po ay ministry pa rin, part pa rin po ng ministry natin yung mga Reformation Conference. Pero binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom na maging content sa kung anong meron tayo. At hindi natin kailangang pilitin kung hindi natin kayang gawin. Kaya po dito papasok yung kahalagahan ng Association of Churches. Para po yung burden ay hindi lang po dala-dala ng isang iglesia. Di ba yun po yung nangyari sa ating last conference na 5 churches po yung nagtulong-tulong para ma-held yung isang free na conference. Hindi po kailangan burden siya ng isang church lamang. Yun po yung importance ng Association of Churches. Pero wag po nating isipin na sa an individual church, kapag hindi natin nagawa yung Reformation Conference, ay disobedient na tayo. Hindi po ganun. Kasi nga, hindi naman siya nagdi-define sa atin as a church ng ating obedience. While gusto nating mag-excel sa obedience, pero dahil hindi pa natin kaya, makontent po tayo doon sa providensya ng Panginoon. Thank you. Sige po, ituloy po natin mamaya yung mga questions natin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa paalaala ni Apostle Paul sa pagiging sincere ministry. While marami po itong facets, yung pagiging sincere niya sa ministry, sincere sa apostleship, at maging yung kanyang pagiging father sa churches na kanyang sinusulatan. Pero lahat po ito ay nakapaloob sa isang Christian virtue na ito po yung sincerity in the ministry. At nakita namin yung tangible na expression nito na nakikita namin is yung pagiging free of charge ng ministry. Naway ma-establish po namin ito, ma-practice po namin ito sa aming iglesia. At nawa ay matagpuan nyo nga po kaming sincere sa pag-serve namin sa inyo at sa ibang mga mananampalataya, maging sa hindi mananampalataya. Kayo lamang po ang sumama po sa aming pang question and answer later at sa aming pong fellowship. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.